Sa bansang China, libu-libong itik ang pinapakawalan sa mga palayan tuwing growing season. Hindi para ipasto lang basta-basta na parang ginagawa dito sa Pilipinas, kundi para gamitin bilang alternatibo sa mga kemikal at pesticide. Mukhang mahirap paniwalaan dahil ang mga itik ay maliligalig, kinakain halos kahit ano. Samantalang ang mga palay ay mahina, malambot at mabilis masira lalong-lalo na kung dadaanan ito ng mga hayop gaya ng mga itik. Pero sa kabilang banda, ito ang pinili ng China para sagipin ang 40% ng kanilang palayan na degraded na dahil sa ilang taong paggamit ng mga commercial pesticide. Halos taon-taon, nasa 4 na milyong toneladang pesticide ang nagagamit ng China sa kanilang mga sakahan. Isang pangunahing dahilan para mabilis masira ang quality ng lupa sa mga ito. Matapos nilang gamitin ang mga itik bilang alternatibo sa mga kemikal, napahanga ang lahat sa resulta. Dahil inaakala ng marami na hindi ito uubra, pero ang nakita nila ay unti-unting pag-recover ng mga palayan nila mula sa pagiging degraded papunta sa mga mas healthy na lupa. Kaya naman, ano nga ba ang tunay na nangyayari sa sitwasyon na ito? At bakit ang isang ancient o sinaunang pamamaraan na ang pagpapalaki ng pananim ay tila ba hinahamon ang kayang gawin ng modernong kemikal pagdating sa agrikultura? Bago tayo magsimula mga Lodi Cake, mangyari lamang na i-click ang like button bago pa natin ito makakalimutan dahil +1 din yan. Sa loob lamang ng ilang taon, ang mga farmland at sakahan sa buong mundo ay halos naging automatic na nabawasan ang manual labor ng mga tao dahil sa paggamit natin sa mga makabagong teknolohiya na andyan ang mga transplanters, harvesters at mga sprayer. Ang mga synthetic na fertilizer ay nagpapalaki sa mga pananim ng mas mabilis. Pesticide naman ang kumokontrol sa mga disease at mga peste sa pananim. Isang proseso na napakabilis kung tutuusin. Bilang resulta, ang global food production ay patuloy na tumataas taon-taon. Pero ang kapalit nito ay unti-unti ring nakikita o napapansin habang lumilipas ang panahon. Taon-taon, ang mga chemical fertilizer ay responsable sa 5% ng total greenhouse gas emission, isang sanhi ng global warming. Taon-taon din malalaking bahagi ng taniman ang nade-degrade o nasisira ang quality ng lupa dahil sa mga chemical. Tunay naman na napapabilis ang paglaki ng mga pananim sa tuwing ginagamit ang mga kemikal na ito, pero hindi maikakaila na unti-unti ring kinakain ng mga ito ang mismong lupa na ginagamit natin sa agrikultura. Halimbawa nito ang mga pesticide. Ang pesticide ay ang pangunahing pumapatay sa mga microorganisms sa lupa na mga natural na nagme-maintain ng soil fertility. Ayon sa ilang pag-aaral, nasa 40% ng lahat ng lupang taniman sa buong mundo ay unti-unting nasisira at nawawala ang kanilang natural na abilidad para mag-regenerate. Ibig sabihin, oras na masira sila ng tuluyan, hindi mo na ito mababalik pa. Ito ang dahilan kung bakit ang mga magsasaka sa buong mundo ay napipilitang magbuhos at maglagay ng mas maraming fertilizer at iba pang kemikal para lamang umani ng sagana kagaya ng ani nila nung mga nakaraang season o taon. Isa itong problema, lalo na kung marirealize mo na kalahati ng populasyon ng tao sa buong mundo ay umaasa sa kanin o rice. Hindi lang ito basta pananim, kundi ito ang pundasyon ng food security sa buong mundo. Kapag walang kanin, maraming magugutom. Ito ang nagpapahina sa cycle ng bigas sa buong mundo. Unti-unting sinisira kada season na dumadaan. Kaya naman hindi na nakakapagtaka kung bakit ang mahal ng bigas ngayon. Yung mga umaasa pa dyan sa 20 pesos na per kilong bigas, itigil nyo na yan. I don't need the government's assistance. Yabang nyo ah. Kung ang modernong agrikultura ngayon ay gumagawa ng isang posibleng malaking problema pagdating ng hinaharap, ano nga ba ang dapat nating gawin? Merong isang tradisyon o matagal nang ginagawa ng mga sinaunang tao bago pa man dumating ang mga kemikal na ginagamit natin sa panahon ngayon. Sa East Asia, lalong-lalo na sa bansang China, ginagawa nila ang isang diskarte na nagmula pa noong Han Dynasty. Mga 600 taon na ang nakakalipas. Hindi nila tinuturing na simpleng palayan lang ang isang palayan, kundi ito rin ang mismong lugar kung saan sila nagpa-farm ng mga itik. Hindi lamang daan-daan, kundi libu-libong itik. Tinatawag nila itong integrated rice duck farming. Ang palayan sa China ay isang masaganang ecosystem kung saan sabay na pinapalaki ang mga itik kasama ng mga palay. Ang mga itik ay ilalagay sa palayan matapos ang ilang linggo na maitanim ang mga palay. Gumagala sila sa tubig ng palayan para lamang kumain maghapon ng mga insekto, mga ligaw na damo at dahan-dahan din nilang nahahalo ang putik o lupa
ng palayan. Isang importanteng proseso para sa mas healthy na sakahan. Ang ipot nila ay nagsisilbing natural na fertilizer sa lupa. Dahilan kung bakit hindi na nila masyadong kailangan ng mga chemical na fertilizer. Tipid sa makina, nakatipid dahil hindi na kailangan ng pesticide. Nakatipid dahil halos hindi na kailangan ng mga fertilizer. Pero ang ani nila, matapos ang isang season, madalas lagpas pa sa normal na ginagawa natin ngayon sa mga palayan. Gaya ng sabi natin kanina, ang discarding ito ng mga insect ay nagsimula pa ng Han Dynasty na 600 taon na ang nakakalipas. Patunay na isa itong mahusay na paraan ng pagpapalaki ng mga palay, pati na ng mga itik. Extra income. Ang pest outbreak ay madalang. Ang lupa ay hindi stress sa kemikal at ang mga palayan ay self-sustaining na kada season. Nang muling subukan sa China, ang sinuunang pamamaraan na ito, maraming magsasaka ang medyo nag-alanganin. Bata pa nga naman ang mga palay. Ilang linggo pa lang itong natatanim at maaari nga naman itong masira kapag pinagpastulan ng itik sa mga panahong ito. Pero nang subukan nila, may kakaiba silang napansin. Iniiwasan ng mga itik ang mga palay. Mas nakafocus sila sa mga gumagalaw na insekto na nakakapit sa puno ng mga palay. Mga insekto na hirap kontrolin ng mga tao. Kinakain ng mga itik ang mga brown plant hoppers, leaf hoppers at halos lahat ng insekto na makikita mo sa isang palayan. Hindi na nakakapagtaka kung bakit hindi na nila kailangan pa magsaboy ng mga pesticide. Dahil sa patuloy na pag-ikot ng mga itik sa palayan, maaga nilang nasisira ang life cycle ng mga peste. Naaagapan ng mga malalaking problema kung sila ay dadami at lalaki pa bago pa simulan ng mga magsasaka ang anihan. Dahil dito, kitang-kita ang malaking pagbaba ng bilang ng mga insekto at parasitiko sa loob lamang ng ilang linggo. Dagdag pa rito, palagi ding nagtatampisaw sa tubig ang mga itik na siyang malaking tulong para mawala ang mga itlog ng lamok at iba pang masamang organismo. Napakalaki ng nagagawa ng mga itik na ito sa isang palayan. Ultimo ligaw na damo, halos hindi tumutubo. Kumakain ng mga itik ng mga bagong sibol na mga damo sa palayan. At kung iniisip mo na kumakain din ng palay ang itik o yung halaman ng palay, isa itong malaking misconception. In fact, ito ang dahilan kung bakit perpekto ang mga itik palakihin sa tabi ng mga palay. Kumakain sila ng mga palay mismo pero hindi ng halaman ng palay dahil ayaw nila sa dahon nito. Kaya naman kapag magsisimula ng mamunga ang palay sa palayan, ay dapat nang alisin ang mga itik na ito. Sa kabuuan, kinakain ng mga itik ang mga damo o halaman na tumutubo karaniwan sa mga palayan. Mga halamang damo na maaaring maging kakompetensya ng palay sa nutrients at sikat ng araw. Ang pinakaimportante sa lahat ay walang iba kundi ang mga ipot ng itik mismo para itong tuloy-tuloy na supply ng natural fertilizer sa isang palayan. Mayaman sa nitrogen at organic matter. Ang ipot ng itik ay ang nagbibigay ng sustansya sa lupa, pati na sa mga palay mismo. Dahilan kung bakit hindi mo na rin halos kailangan ng mga chemical na fertilizer. Grabe, sadyang napaka-advantageous ng paggamit sa mga itik kung isa kang magsasaka na gustong makatipid sa gastos tuwing taniman. Dahil nga hindi mo na kailangan ng fertilizer at mga pesticide, makakatulong ka rin sa kalikasan upang mabawasan ang greenhouse gas emission at groundwater pollution. Ito ang mga paunahing dahilan kung bakit binabalik ng China ang lumang tradisyon na ito. Para mapakinabangan ng wasto ang mga itik sa gitna ng mga palayan, kailangan may tamang proseso ang mga magsasaka kung kailan at paano nila ito ipapastol sa palayan. Gaya ng sabi natin kanina, ilalagay lang ang mga itik sa palayan matapos ang 2 hanggang 3 linggo matapos ang pagtatanim sa mga palay. Sa stage na ito, may sapat na nalaki at tibay ang mga halamang palay para hindi sila masira sa patuloy na paggalaw ng lupa at ng tubig sa palayan. Kapag maaga mo silang pinastol, ubos ang tanim mo. Hindi dahil sa kinain sila ng itik, kundi matutumba ang mga ito, mababali o mayayakyakan ng mga alagang itik. Ang bilang o dami ng itik na ginagamit ay isa ring malaking factor. Ayon sa pag-aaral sa China at Japan, nasa 200 hanggang 300 na itik lang kada hektarya ang kailangan. Kapag sobrang dami, pangit. Kapag kulang naman, kukulangin din ang benepisyo na makukuha mo. Kasabay nito, importante din kung kailan mo aalisin ang mga itik. Kapag sumibol na ang mga bulaklak ng palay, kailangan mo nang alisin lahat ng nakapastol na itik. Dahil sabi nga natin kanina, kinakain nila ang mga palay o bunga ng mga palay. Isa ito sa mga pinaka-crucial na step sa lahat sa tingin ko. Dahil makaligtaan mo lang na nagbubulaklak na pala ang palay mo, wala kang aanihin sa buong season. Ayon sa monitored na pag-aaral sa China at Japan, ang mga gastos sa mga chemical gaya ng pesticide at fertilizer ay bumababa ng nasa 60 hanggang 80%. Napakalaki niyan. Sabihin na natin gumagastos ka ng 5,000 sa
palayan mo dahil lang sa mga kemikal. Kung gagamit ka o magpapastol ng itik sa mga ito, makakatipid ka ng nasa 3 hanggang 4,000. Ibig sabihin nito, ang buong gastos mo sa pagtatanim at pagpapalaki ng palay ay talagang bababa. Lalo na ngayon, nagmamahal din ang presyo ng mga chemicals na ito. Pero, ang benepisyo ng paggamit ng mga itik ay hindi natatapos sa bawas gastos lamang. Ang value din ng palay na maaani mo kapag ginagawa mo ang integrated rice duck farming ay mas quality kung ikukumpara sa pinalaki sa mga chemical. Tinatawag itong ecological rice sa China na walang ibang ibig sabihin kundi mas natural at less chemical kumpara sa ibang palay. Ang mga palay nito sa Asian market ay maaaring mas mahal ng nasa 10 hanggang 30% kung ikukumpara sa mga bigas na inani gamit ng chemical. Tama, iba-iba ang presyo ng bigas, alam natin yan. At ang mga customer o consumer ay handang magbayad ng mas malaking halaga kung alam nila na mas ligtas at mas healthy ang pagkain nila. Parang organic na produkto lang yan, mas mahal. Kasabay ng palay o bigas, ang mga itik na ginamit mo sa palayan ay magbibigay din sa'yo ng kwarta. Ang mga itik ay kadalasang inaabot ng 5 hanggang 6 na buwan bago lumaki o yung pwede nang ibenta. Pero ang itik na may access sa mga natural na pagkain ay kayang lumaki sa loob lamang ng 90 days o 3 buwan. Pinapastol sila sa palayan sa edad ng 20 araw pa lamang. Pero pag inalis na sila dito, dahil sumisibol na ang bulaklak ng palay, sila ay fully grown na. Pwede nang umitlog o pwede na ring katayin at ibenta. Bukod pa dyan, mababawasan din ang gastos mo sa feeds at mga gamot gaya ng mga antibiotic dahil mas healthy ang mga itik sa palayan. Matapos ang anihan, makakapagbenta na ng itik o itlog ng mga itik ang mga magsasaka, dagdag income, bukod sa ani nilang palay. 2 birds in 1 stone, ika nga. Dahil sa nabawasan ng paggamit ng chemical, kung hindi man tuluyan itong inalis, bumabalik sa dating state ang mga palayan na kung saan para itong isang healthy na ecosystem at hindi parang isang factory ng mga tao. Bumababa ang level ng algae, nawawala ang amoy ng chemical at bumabalik ang mga nilalang na unti-unti ring nawala dahil mismo sa mga chemicals na ito gaya ng mga bulate, mga palaka at mga dragonfly o tutubi. Ayon din sa pag-aaral, nakakabawas ang integrated rice duck farming ng nasa 20 hanggang 30% ng methane emission. Napakaraming benepisyo, tama. Sa madaling salita, hindi lang simple ang proseso na ito, kundi ito rin ang posibleng makatulong, lalong-lalo na sa lupa ng palayan para makapag-recover at regenerate. Ma-restore ang dati nitong state na kung saan mas maganda ang performance nito. Ang mga itik ay pinapaniwalaan ng mga Chinese na panlaban sa locust invasion, isang natural na salot na nagaganap sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kapag ang locust plague ay nangyari sa isang bansa, sabihin na natin sa Pilipinas, magpaalam ka na sa mga pananim mo. Uubusin nila yan na tipong kahit sanga, damay. Nang maranasan ng bansang Pakistan ang locust plague taong 2019 hanggang 2022, pinayuhan sila ng China na gumamit ng itik panlaban dito. Isa ito sa mga pinakamalalang salot sa loob ng nakaraang 30 taon na kung saan nagdulot ito ng 5 bilyong worth of losses sa bansang Pakistan, $5 billion. Lumalabas na kayang kumain ng isang itik ng nasa 200 piraso ng locust kada araw. At kung meron ka lang 100,000 itik, kaya nitong ubusin ang nasa 20 milyong insekto kada araw. Simple math lang. Sa isang locust plague, umaabot ang bilang ng mga insektong ito ng nasa 1 bilyong piraso, mahigit. Tinatayang nasa 80 hanggang 150 million ang bilang ng insekto kada square kilometer. Swak na swak ang mga itik dito kung tutusin. Sa kasamaang palad, hindi mai-apply ang method na ito sa bansang Pakistan. Tuyo ang bansa nila, mainit, hindi maganda para sa mga hayop na mahilig magtampisaw sa tubigan. Pwes minsan may mga bagay talaga na pwedeng gawin ng iba pero hindi mo pwedeng gawin dahil sa mga hadlang o mga factor na hindi mo na kontrolado. Anyway, ginagawa din sa Pilipinas ang integrated rice duck farming. Yun nga lang hindi kasing effective gaya ng sa China. Kadalasan ginagawa lang itong pastulan talaga ng mga itik tuwing matatapos na ang anihan at hindi tuwing pinapalaki ang mga halamang palay. Hindi rin madali ang buong prosesong ito. Pero kung sakali na ma-apply mo ito, kung isa kang may-ari ng ekta-ektaryang palayan, tandaan mo, posible na mas papaldo ka pa tuwing anihan. By the way, ang video na ito ay about sa integrated rice duck farming. Hindi tungkol sa mga maka-China or something na nagko-comment dito. Wala tayong kinalaman sa mga yan. Totoo naman yun. Hanggang dito na lamang. At kung umabot ka sa bahaging ito na nakalimutan mong i-click ang like button, may chance ka pa ngayon. Kita-kits at palaging tatandaan na ikaw ay mahalaga.